Napakalawak na naman guys ang inyong natatanaw na ngayon. Yan, namumuting yan, alon-alon, pisik-pisik, malawak na grasya guys. Yan ay nasa 2 milya pa namin guys na sa posisyon namin. Yan, tingnan nyo, nasa 1,500 feet kami yan guys. At ayan, kita na sa malayuan pa lang na namumuti na yung ating target ngayon na siya nating ipapatumbok sa ating mother boat na si Jessica or si Sunflower 8 guys. Talaga namang ito na naman talaga ang pinakahihintay natin na grasya talaga sa ating paghahanap araw-araw ng isda dito sa Pacific Ocean, sa territorial sea ng Papua New Guinea. Wala po tayo sa Pilipinas guys. Ayan, smile! Pag sinabing smile, smile, di ba? Ayan, talaga naman. May yung pa-joke-joke tayo dyan, guys. So, ayan, guys, medyo para ma-excite tayo, guys, sa ating paghahanap. Medyo may gino-joke yung aking bagong piloto na tinuturuan. So, ngayon, sa nakikita nyo, guys, yan, namumuti na yan. Magandang klase ito, guys. Sa itsurang yan, may halong skipjack or gulyasan, yellowfin at saka tuna, guys. Ganyan ang itsura sa taas, guys, na makikita nyo kung tayo ay lumilipad sa ere na nasa altitude na 1,500 talampakan guys. Ayan, talaga naman. So ngayon, kanina 8 miles yan ang ating pangulong o ating mother boat na si Jessica. Ngayon malapit na siya dyan. Unti-unti na siyang pumoporma dyan. Sa nakikita nyo na namumuti na yan. O, kita nyo. Ayan. So, kailangan matimingan natin ang pinaka the best na lutang ng isda. Katulad niya, medyo lumubog siya, may pisik-pisik pa dyan. Kung nakikita nyo dyan, may alon-alon. So yun ang magandang indication guys, kasi compact pa sila dyan. Hindi ganong kalayuan yung distansya nitong isang namumuti sa bandang kanan. At doon sa kabila ngayon, medyo nilalapitan nyo, may alon-alon pa. So parang triangular yan, oh. Parang triangle defense kung sa basketball guys. Kung mahilig kayo sa basketball, triangle defense ang nangyayari dyan. So, 1, 2, 3. Tatlong grupo yan guys na ating kailangan nating mapapasok yan sa ating lambat. Although sa laki nga po ng ating lambat na distansya na yan, ang ating lambat guys, sinasabi ko palagi na almost or more or less 1 kilometro ang haba. At may lalim na 300 feet ang pinakamalalim na side or 200 bottom sa ibang terminologies. So ayan, kita nyo, may namumuti at may pitik-pitik yan yun. Yan, ang daming ibon guys sa puti, kulay puti, yan. Ang dami, o parang mga langgam, ang daming ibon. Yan ang magandang sinyalis guys na maraming dilis na kinakain. Yan, kita nyo, ang puti ng mga ibon, Australian bird. Kasi malapit kami sa Australia guys, kaya ganyan. Ang tawag nila, Australian bird. Pero it's not really Australian. Sinabi lang nila kasi maputi, so parang lahing Australia. It's just a joke lang guys. So ngayon, nakikita nyo yan, halos malaki pa sa barko ang namumuti na yan. Yan, meron pang kasunod na yun, no? So ayan ay nagbababa pa sa kasalukuyan dyan ng ating baboy-baboy o reinforcement na ating speedboat at saka fast craft yung ating mother boat na si Jessica. Kaya siya ay nakapara pa dyan, medyo dahan-dahan lang siya. So kita nyo puting-puti talagang parang may naglalabas sa Ariel at sa Tide guys. Tingnan naman. Ganyan ang hitsura ng mga isda dito guys sa Papua New Guinea or sa territorial sea ng Papua New Guinea, South Pacific Ocean guys. Ayan, nakababa na nga guys yung 2 baboy-baboy nasa kaliwa at kanan pupan niya. Ayan guys, yan ang mag-a-assist sa kanya pag umaryan na siya sa ating grupo na nakita ngayon, na ngayon ay alon-alon pa lang, lumubog pa yan. Ayan, pinupokus na, may pumipisik-pisik na, unti-unti na lumulutang. Ayan ay sinosonar na. By the way guys, nung nakaraan sira ang ating sonar, ngayon gumagana yung isang sonar natin. Yan, may isang tumpok na namumuti. Ayan, kinakita naman talaga. So, doon sa kabilang side na yun, sa left, may alon-alon. So, dapat yan ma-enclose or matrap natin sa ating loob ng lambat nang sa ganon, mahuli yan ng buo, guys. At nakita nyo naman kanina, puting-puti kanina. So, pagka nawawala ang dilis o nauubos ang dilis, guys, lumulubog sila. Pero pag lumutang ang dilis, dudumugin nila hanggang sa maubos yan. Sobrang takaw ng tuna at skipjack sa pagkain. Ayan, unti-unti nang bumabalik sa dati, pumuputi na naman. So, ayan, pumoporma na talaga, malapit-lapit na sa angle.
kinukuha na niya yung kanyang tawag dito, yung setting course. May setting course yan, depende guys sa agos sa ilalim. Kasi pag malakas ang agos sa ilalim, napapadpad ang lambat, pangit ang kayod ng lambat, hindi mahuhuli ang isda pagka mababaw ang kayod guys. Ayan, bumitaw na, humihiwalay na guys yung nasa kanan na namumuti na yan. Yan ang ating speedboat na si Edwin na taga Jensen din. Ayan, kita nyo na guys. So yan ang kailangan nating matrap. Kaya kami dyan, nasa 1,500. Pagka bumitaw na yan guys, nakita natin bumitaw, kami ay unti-unti nang bumababa dyan ng helicopter para ayan ay matrap natin, makassist tayo. May nagba-brown dyan ng konti, meaning may dilis pa sa ilalim, may pagkain pa silang dudumugin. Lumapad na talaga guys, yan naman. Kaya kailangan malawak din talaga ang aryada mo dyan, at nang sa ganon hindi makaramdam ang isda na sila ay hinuhuli mo. Kasi pag dumikit kagad sa lambat or sa patawan niyang isda guys, sigurado sisisid at lulubog hanggang sa makalabas, pati yung dilis ay lalayo. Pag lumayo ang dilis guys, sigurado yan hahabulin ng isda hanggang sa makatakas sila sa loob ng ating lambat habang ito ay ating inaaryahan or iniikutan. So nakikita nyo guys, meron pang nag-alon-alon dyan sa bandang kaliwa ng ating pangulong, which is lumubog talaga yung kawan. So nakikita dyan, sonar na lamang po ang ginagamit natin ng fishing buster. At the same time, yung visual na may alon-alon at pumipisik. Ayan, kita nyo yung ating speedboat. Paikot siya, pasalubong, paikot-ikot dyan. Kami naman dyan ay bumababa na rin para sa ganun maka-assist kami kung saan ang direksyon ng kawan guys. Ayan, panoorin nyo lang po, talagang ma-amaze kayo. Kita nyo mga ibon, no? Talaga nagkakagulo sila at nakaramdam din sila ng ingay. Ayun, may bumuputi-puti na sa kanan na yon. So kailangan natin ma-close yan, matrap natin yan para mahuli talaga ang isda. So dito sa side na to, kasi ang direksyon ng isda ay halos sumusunod sa fishing boat. Kaya naman, kailangan nating matrap dito at ikutan natin yan. Lumikha tayo ng ingay nang sa ganon, hindi sila magdire-diretsong sugod dun sa portion na wala pang lambat. Ayan guys, ikot kami, descending turn, para tinitingnan namin ang galaw. Hindi pa kami direktang bumaba dyan para maglikha ng ingay. Iniikutan pa natin yung alon-alon na yan kasi pinag-aaralan natin kung saan ang direksyon nila, nang sa ganon matarap natin sila at hindi masayang yung isang area. Kasi guys, milyones ang gastos sa isang area dito. Sa crudo pa lamang guys, kung tatakbo ka ng ganong kalayo, talagang laklak ang ating barko, lumalaklak ng crudo. Ayan guys, so sobrang laki ng ginagastos dito. Kaya naman hindi ka basta-basta makakapag-operate dito guys kung hindi barko ang gagamitin mo. Tapos may sukat ng barko, may training ang tao, may license, may permit, may per day na binabayaran. Ito naman po ay naulit ko na sa mga previous vlogs ko. Inuulit ko lang ulit guys kasi ang laki na po ng idinagdag ng ating followers sa Facebook. We are now 715,000 followers. Imagine niyo. At sa ating YouTube channel, we have 69,000 subscriber na po. Kaya naman, pasensya na po dun sa mga dati natin mga subscribers at followers na naiirita na sa pagsasabi sa akin. Sa sinasabi ko na paulit-ulit. Yan naman po ay para sa kaalaman po ng ating mga bagong tumututok sa atin. Ayan guys. So, ayan, medyo bumaba na kami dyan kasi halos mahigit kalahati na yung lambat at baka maubos na yung lambat. Kaya naman doon kami sa portion kung saan dumidikdik yung isda or sumusugod ang isda. Kailangan natin lumikha ng ingay doon at nang sa ganon mag-maintain lamang sila at hindi sila magdire-diretso ng sugod doon sa lambat natin dahil hindi pa lumalalim ang ating lambat dyan. Hindi pa nabibira guys yung main winch na siya nagpapalalim ng ating lambat at magsisipper ng ating lambat guys. So, ayan po ang diskarte namin na ginagawa. So, magme-maintain muna tayo dito for how many minutes and then we have to observe everything kung nasaan ang galaw ng isda. Yan, dito kami sa may patawa, sa labas ng pataw para hindi sumugot dito dire-diretso
ang isda. Yan po ang paliwanag. Pasensya na, masyado ako maingay. Na-excite lang ako kasi maganda kasi yung grupo na ito guys. Kaya kailangan natin bigyan ng konting energy. Ayan, mababa na kami dyan. Mga less than mga 5 feet to 10 feet mas magandang hover. So nandito na kami sa part na to para kasi may nakikita ko dyan alon-alon kanina. Ayan, parang yan, nandito na kami sa side na to ng tustusan at makikita natin mamaya dyan, mamaya lulutang na yung grasya na ating pinagsumikapang maaryahan at mahuli. So napaka-exciting guys sa ganito, napaka-adventurous guys ng ating pangingisda dito. Talaga namang voluman. Wow! That's it! Eto na guys, pinakikita ko na sa inyo, sa inyong harapan. Nandito na mahaba na yung alon-alot pumipisik na namumuti dyan. Eto na guys, halo yan ng skipjack, yellowfin at saka tuna. So nag-maintain lang kami dyan just for the purpose na hindi lumapit dito sa side na to kasi hindi pa gaanong lumalalim ang lambat nyan. Nagbibira pa ng kable para palalimin at mag-zipper ang ating lambat. So pag zipper na guys ang lambat natin, wala nang latakasan ang ating inaryahang isda. Only doon lang sa mga butas-butas na medyo kasyang lumubos yung isda. Kasi ang ating lambat guys, malalaki ang mata nito at kung kahit 3.5 to 5 kilos guys, doon sa pinakamalalaking mata ng lambat, kaya makalabas ang isda. Kaya pinoprotektahan natin dahil yun namang 5 kilos na yan, pasok na guys yun sa standard size na hinuhuli natin. Kaya naman guys, ayan, stay tuned mga kasimang isda. Makikita nyo mamaya dyan kung gaano karami itong ating nahuli sa ngayon. Huwag mainip kasi mas magandang pinapanood nyo ng buo yan. Kasi kung mabitin kayo, talaga namang sorry na lang. Kasi dun sa mga reels natin pinopost talaga, mabibitin kayo. Bakit? 1 minute and 30 seconds, talaga mabibitin kayo. Hindi ko maibibigay doon ng full details at saka full videos. Kaya dito kayo, binibigyan ko ngayon ng pagkakataong mapanood ang full videos. Yan guys, for landing na nga po si mga isda dahil nagawa na natin yung purpose natin, ang mission natin, nakulong na yung isda. At yan guys ay iintay na lang nating ma-zipper. Kaya yan guys, stay tuned mga kasimangista at makikita nyo dyan maya-maya lamang. Huwag maiinip, panoorin hanggang dulo. Shoutout sa ating mga kasimangista, 715,000 followers sa Facebook and 69,000 sa ating YouTube channel. Ayan guys. So naggagawa na rin po ako ng long form videos dito sa ating Facebook. Again, binabalik ko na po ulit ang long form videos ko kasi madami nagagalit, nabibitin sila doon sa mga reels ko, at saka doon sa 3 to 5 minutes lang na videos ko kasi hindi talaga nila lahat nakikita. Paano ba nahuli? Paano ba nakita? Paano ba inaryahan? So bitin talaga. So ngayon, eto binibigay ko sa inyo talaga ang full videos. Kompletos, regatos. Paano pa nahuli, paano naaryahan at sinalok. Ayan. Yan guys, nakalanding na nga kami. Natapos na kami sa pagbubulabog. At the same time guys, zipper na tayo lambat natin. Nasa loob na ng lambat natin yan guys, ang pumuputi na yan. So nakikita ko marami ditong tuna. So mamaya tabayanan guys kung ganong karami itong nasa loob ng ating lambat. At shoutout sa ating 715,000 sa ating Facebook at 69,000 sa ating YouTube channel. Tuloy lamang po guys para ma-reach natin yung 1 million followers guys. Thank you guys for watching at salamat sa inyong suporta. At eto nga, nandito sa loob ng ating lambat ang ating inaryahan. Yan yung inaryahan natin habang tayo ay lumilipad. Inaryahan ng ating barko guys. Ayan. So, thank you for watching guys. Talaga naman na-bless tayo ngayon. Kanina naka 33 tons tayo. Ngayon, malaman natin to para mas malaking grupo to kaysa sa kanina namin inaryahan. Kaya stay tuned lamang. Ayan, pisik-pisik lang sa ating loob ng lambat. Thank you. Tuloy natin yung vlog natin dito guys. Itong inaryahan natin kanina na pinulabog natin. Ito na siya. Nagpa-power block na sila ngayon. So another 2 hours na naman to guys bago matapos yung pagbibira nila ng lambat, mayakyat, and then
Nandiyan naman yung isda sa loob natin. Malaman natin siguro mga 3 to 4 hours no, pagka madami talaga yung isda. So ngayon nga ay alas 4:20 na ng hapon ngayon. And then siguro mga before 6 matapos itong pag-aakyat ng ating lambat. Kaya yan, medyo may papara-para kasi may mga butas-butas na yung ating lambat. Yun ang nakakadelay sa ating pag-power block. Yung pag may butas or may sira na kailangan lagyan ng tanda o marker para siya ay matahi, guys. Ayan. So stay tuned mga kasimangista at mamaya siguradong marami itong mga tuna. Ang dami ng tuna kanina namin na nakita sa loob. So maganda na naman to, exciting video to watch mga kasimangista. Salamat sa pagkantabay guys. Maraming salamat sa inyo. Keep safe everyone. God bless po, simangista. Ayan guys, inalaw tayo ng ating fishing master. Ayan, poging-poging yan ha. Inalaw tayo. Ayan, kita nyo ito. Ayan, tsaka ito isda yan guys ha, buo yan. Ang estimate niya nasa 89 to 90 siguro, hindi pa nasakop lahat yan guys. So, sana umabot ng 100 tons, napakasarap na yan guys ha. Yan ang itsura sa sonar guys, ganyan. Ito, lambat ito. Ayan. Ito na sa sentro na ito, hindi masakop ng ating pang-estimate. Yan yung isda, itong namumulang ito. Solid na yan guys. So sana 100 tons, mahigit pataas guys. Ayan. Salamat. Shout out ulit sa mga taga-bantayan dyan. Ayan. Shout out. Masaya lang guys ha, masaya lang kami. Good vibes lang guys. Talaga naman. Thank you. Talaga masarap magtrabaho pagka masaya. Pakita ulit natin guys yung talagang isda sa loob yan oh. Namumuti na yan. Habang nagpa-power block, lumulutang pa rin guys. Ibig sabihin may pagkain ha. May pagkain sila dyan sa loob. Kaya yan, alon na yan. Tayo ay kalahati ng ating lambat. Guys, sa mga nagtatanong kung paano kami nagtatahi na lambat, ayan guys, habang nagpa-power block, may mga inilalabas dyan ng mga butas-butas, may mga punit, hinahayuman na yan ng ating dalawang tao dyan, ating winchman at ang ating second navigator. So nang sa ganun, nakaprepare ang ating lambat anytime na kung sakaling area tayo, ay wala nang naiwang sira ang ating lambat. Pero kung malaki ang sira ng lambat at hindi kakayanin gawin dito sa laot guys, ayan ay ginagawa natin doon sa ating company doon sa Ley, Papua New Guinea. At nandun yung lambatan natin. May mga pampalit tayo doon na lambat na malalaki. At doon na iilat-lat dyan sa ground para totally ma-check lahat ng mga sira ng lambat natin guys. Pero kung maliliit lang guys na sira ng lambat natin, ganito lang sila. Yan. Hinahayuman nila yan dyan. So yan lang po para sa inyong kaalaman din. Maraming salamat. Ayan. Ang lalaki guys. Ang dami ng tumitinga. Ayan. Ayan. Guys, tinga pa lang yan. Nakita nyo yung alon-alon na yan. Yan, puro isda yan guys. So ngayon nagtitingahan ha. Kaya naman ayan. Ang lalaki talaga ng parilis na to. Ay! Yan pa, puro tuna. Wow. Ay, balik ko. Oh, tingnan nyo guys, oh. Buhatin mo! Ayoko ng malalaki, gusto ko yung mababae. Ganun ba? Yan guys, malapit yung alon-alon pa. Malapit na, makipagpipot na guys eh. Dami. Talaga naman. Hello kay Loki! Ayan na naman si Loki eh. Shout out kay Loki. Wala kami signal ngayon. Wala kami signal kaya hindi makapag video call. Ingat ka muna dyan. Ingat ka lang muna dyan guys. Mag-iingat ka muna dyan, Loki. Si Loki. Yan guys, tinatanggal yan isa-isa. Tapos yan. Binubutasan para magkasa yung uso, magkasa yung katawan. Yan talaga. Tignan nyo.
Maganda pa yung alon-alon sa gitna guys. So buti na lang maaga-aga pa. Hindi kami abutin ng madilim dito. Maiksi na yung lambat natin guys eh. Yun. Ayan. Natanggal talaga isa-isa yan. Dali pa sa... Puro tuna talaga guys. Ayan. Dali nagtingahan. Buti malalaki. Hindi siya masasayang kasi natatanggal sa isa-isa. Tanggal-tanggal, sayang yan. Tuna talaga. Nagtingahan na. Maaga pa nagtingahan na guys eh. Dahil madami to. Estimate nasa 100 tons eh. Sana matuloy. Yan, nakikita nyo guys yung alon-alon na yan. Yan. Oh, dami. Mapapanood nyo guys ang full video nito doon sa ating lipad na may nakita tayong kawan. Ito na yung inarihan nating kawan kanina. Oh, ang dami. Ito na yung inarihan natin kaninang kawan habang lumilipad tayo. So, ang full video nito mapapanood nyo guys. Yan, tinatas-tas na. Sayang kasi. Pati gulyasan malalaki. Kapal pa ng alon-alon na to guys, oh. Kapal ng alon-alon. Kapal ng alon-alon guys, oh. Yan ang pangmaramihan talaga to. Marami rin tuna. Ayan. Iba ang itsura guys ng alon-alon ng isda guys. Ganito to, walang alon-alon yan na, walang alon-alon. Pagpunta nyo doon, oh, ibang itsura. So dyan nyo makikita, dyan nag-iikot-ikot tong isda.
Huwag na magdali. Yan mo na. Mas, Sige, tali ka. Gunyasan, yung iba. Abang na lang, siguro din. Huwag lang. Abang mo lang. Iba yung hula talaga at alon-alon pagkaisda ang nasa loob ng lambat guys ha. Nakakatuwa naman no. Talagang volume na volume ito. Baka mga 100 pataas to. Estimate lang. Pinakamababa na 100. Gulo na talaga. Mamaya sa ilalim. Safety, safety! Siyempre, yan. Maingay na guys pagka ganito kasi para masabihan ng mga tao na be aware sa kanilang lugar. Ayan. Halo siya, skipjack na tuna. Ayos. Ayan. Okay. Oh, may malasuki pa rin. Malaki. Best part of the show, salok time guys. Ito na. Medyo malalim pa yung isda, hindi ganong nasalok, hindi nakayod. So ang estimate dito baka abutin ng 100 tonelada. Lalaki ng gulyasan. Ay, puti. Lalaki ng isda. Ako ay nangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vilaging ang bagong hilig ko. Noong taong 2010 ako ay nang ibang bayan. Sa Papua New Guinea ako'y nakipagsapalaran, maghanap ng mga isda sa gitna ng karagatan. Ang aking trabaho, gamit ang helicopter na Hornets ang pangalan. Kapag nakakita ng pulutong ng mga isda, agad tatawagin ng barko at aking mga kasama para ihagis ang lambat sa gitna ng karagatan, upang sila ay mahuli, maibenta bilang kabuhayan. Ito ang naging daan para ako ay mag-vlog, maihatid sa inyo ang kwento kung paano lumipad, maglayag sa dagat at manghuli ng isda. Hirap at saya, hatid ay kaalaman sa bawat isa. Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo
turingan. Pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ako'y pinangisda kong turingan. Pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ako ay si mangingisda kung turingan. Pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Oh yeah! Ako ay nangingisda kung turingan. Pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Noong taong 2010 ako ay nang ibang bayan. Sa Papua New Guinea ako'y nakipagsapalaran. Maghanap ng mga isda sa gitna ng karagatan. Ang aking trabaho gamit ang helicopter na Hornets ang pangalan. Kapag nakakita ng pulutong ng mga isda, agad tatawagin ng barko at aking mga kasama para ihagis ang lambat sa gitna ng karagatan, upang sila ay mahuli, maibenta. Diyan nagtatapos ang ating programa guys. Maraming salamat sa pagtangkilik. Si Mangisda lamang po. The original, always the best. Thank you for watching. Yeah. Hello. Kaya repair man natin guys. Ilan ang pinagtapusan? Nagsusumahan na. Sinusuma na guys. Try, ilang Para kilo sa hindi akin? masuma. 1718 up to 718. 2718 sa tonelada. Okay. 81. 54. 81.54 tons guys. 81.51. 54. Thank you guys for watching. Shout out sa ating mga followers dyan. 715,000 followers at 69,000 subscribers sa YouTube channel. Naka 81,000.54. 81.54 tons.